Yon, what's up? Ayan, kamusta mga utol? And then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. By the way, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe or nakapag-follow dyan, yes, alam nyo na po talaga yung dapat ninyong gagawin, which is sapat na po yan para mas lalo pa tayong magkaganahan talaga. Okay? So yun po, maraming salamat. So, ito po, ang magiging topic natin sa video na ito is kapag hinahamon ka niya ng hiwalayan, ito ang gawin mo. Okay? Na ituturo ko sa inyo utol yung tamang gawain or dapat ninyong gagawin once na hinahabol kayo ng hiwalayan. Okay? Kung sa ganitong stage ka ngayon or nasa ganitong situation ka sa ngayon na yung tipong parang gusto na makipaghiwalay sa'yo ng partner mo, kasi sa totoo niyan utol, dahil nababasa ka niya na ikaw pa mismo ay yung tipong parang hindi mo rin gusto na mawala siya or ayaw mong tapusin yung relationship ninyo. Kaya kung minsan ay talagang magtataka ka kung bakit pa ulit-ulit ito na ginagawa ng partner mo na hinahamon ka ng hiwalayan. Na kung minsan ay sasabihin pa ng partner mo na ayaw ko na sa'yo, sige maghanap ka na dyan, sumama ka na sa iba. Tapos na ako, pagod na ako sa'yo. Pero kung yung naging response mo is pinipigilan mo pa siya, yung tipong hinahabol mo pa siya o makaawa ka pa sa kanya, talagang bababa at saka bababa na yung pagtingin ng partner mo sa'yo. Na mas lalo kanyang mababasa talaga na sobrang mahal na mahal mo siya. Na nagpapahiwatig na rin utol na patay ka sa kanya. Sa mga gawain kasi na ito, ang gustong mangyari lalong-lalo na sa aming mga kalalakihan, kapag nabasa namin yung isang babae na patay na sa amin, na nagpapakita na mahal kami ng babae, ay mas lalo pa namin itong tinatakot. Dahil ang gusto naming mangyari is yung maging submissive yung babae. So ngayon, once na sumabmit ka utol, like for example, hinamon ka ng partner mo ng hiwalayan and then pinigilan mo siya or ayaw mo, yun talaga ang gustong mangyari ng partner mo. Na yung kulang na lang is yung lumuhod ka, sumabmit ka, naging submissive ka, para maging sunod-sunuran ka, para mas lalo siyang makakampante. Na kahit ano yung gagawin niya is wala kang magagawa. Na yung gusto niya talagang mangyari na kung ano man yung gagawin niya is dapat papayagan mo siya or hahayaan mo lang siya. So sa pamamagitan na ito, na pinapakita mo, na pinipigilan mo pa siya na ayaw mo siyang mawala, ay talagang maging sunod-sunuran ka sa partner mo. Na mas lalo ka lang mahihirapan or mas lalo po itong magpapahirap sa sarili mo. Kasi yung tipong wala ka nang magawa eh. Hindi ka na pinapakinggan, hindi ka na makapag-decide. Yung tipong parang yung prinsipyo mo is kinakain mo na. Parang wala na rin siyang respeto sa'yo. Lalong-lalo na talaga utol kung nagloloko yung partner mo and then ikaw pa itong ayaw siyang pakawalan. Siya na nga itong may ginagawang kalokohan and then ikaw is pinipigilan mo pa siya. Na gusto mong ayaw mo siyang mawala sa'yo. Yan po yung mga maling gawain. In short is, tinatakot ka lang ng partner mo and then kapag sumabay ka, sumunod ka sa pananakot niya, patay kang bata ka talaga. Kasi ito mga utol bakit ba ginagawa ito ng mga partner ninyo? Bakit ba ginagawa ito ng mga lalaki? Kapag ramdam na ramdam kasi ng lalaki na patay ka sa kanya, mas lalo ka pang tinatakot. Kagaya sa kadahilanan ng sinabi ko kanina, na yung gusto niya kasing mangyari is yung wala kang magagawa kahit anuman yung gagawin niya. Yung tipong pababayaan mo na lang siya, kahit makipag-inuman siya doon, gabi-gabi, kahit saan man siya magpunta is kailangan payagan mo siya. Yun ang gusto niyang mangyari eh.
That's why tinatakot ka niya. Na kung hindi mo siya papayagan is, yes, di ba? Kung napapansin ninyo, ay tinatakot ka na. Sige, ayoko na sa'yo. Kagaya nga rin sa pag no contact rule mo. Hindi ka lang nagparamdam ng isang linggo, is mabibigla ka na lang na makatanggap ka ng mensahe na ayaw ko na sa'yo, tapusin na natin to, maghanap ka na dyan ng iba, o sumama ka na dyan sa ibang lalaki mo, o sa bago mo, di ba? Which is pananakot lang po talaga yan, utol. So once na bumigay ka na which is, ito talaga din yung gusto mangyari ng lalaki. Yung masira mo yung no contact rule. Dito kanya matatansya kumbaga, utol. Kinikilala ka niya lalo. Kung gaano kalaki yung pagmamahal mo sa kanya. So again, that's why pagdating sa hamunan, sa paghihiwalayan, diba na hinahamon ka na ayaw niya na, sumama ka na sa iba, huwag na huwag ka pong matakot talaga, utol. Hayaan mo man siya kung ano man yung sasabihin niya sa'yo. Kung ramdam at saka alam mo naman sa sarili mo na wala ka namang ibang lalaki. Ginagawa po ito naming mga lalaki which is pananakot lang din sa babae. Dahil alam namin na dyan matatakot yung babae. Kapag kinakalasan na, kapag mas lalo pang tinutulak sa ibang lalaki. Reverse psychology. Alam namin na once na itutulak namin kayo sa ibang lalaki, is mas lalo kayong makakaramdam ng insecurities. Mas lalong bababa yung pagtingin ninyo sa inyong sarili. Uy, bakit kaya ako tinutulak na ito? Wala na ba talaga akong kwenta? Bakit niya kaya ako ibinibigay na lang sa ibang lalaki? Bakit ayaw niya na sa akin? Yes. Dahil yan po yung kahinaan ninyo. That's why, utol, kailangan mong labanan yung emosyon mo sa pamamagitan ng paggamit talaga ng iyong isipan. Okay? Na kung minsan ay ginagamit talaga ng lalaki yung kanilang isipan, so kung yung panlaban mo is emosyon, talagang matatalo ka dito. Wala kang ibang panlaban, utol, sa isipan ng partner mong lalaki, kundi isipan din. Kung isipan yung ginagamit niya, dapat gamitan mo rin na pag-iisip mo. Yun lang po yung tanging pambala mo din, na para matabla mo siya, na para siya pa itong matatakot sa'yo. Like for example, hinamon ka niya ng hiwalayan. Uy, ayaw ko na sa'yo. Bahala ka na sa buhay mo. Okay, sumama ka na sa ibang lalaki mo. And then ikaw still, kapag hindi ka pa rin nagparamdam, hindi ka pa rin nagpatinag, mas lalo mo talagang pinapakita sa partner mo na hindi ka natatakot. Na yung tipong parang sinasabi mo na rin dito na, ano ngayon, bahala ka na rin dyan. Yes, kaya't wala ka pong sinasabi, utol. The more kasi na pinapakita mo na hindi ka natatakot, mas lalo mo rin pinapakita talaga or pinamumukha sa partner mong lalaki yung mga pagkakamali niya. Pero kung alam mo na talaga na may mga pagkakamali siya and then still, nagpapatinag ka pa din, mas lalo mo lang siyang tinotolerate na kahit makagawa pala siya ng kasalanan ay nandyan ka pa din. Pumapasok ka pa rin sa comfort zone niya. Pumapasok ka pa rin sa mga kagustuhan niya. Yun lang naman yung pinaka-purpose ng isang lalaki kung bakit kayo tinatakot. Para maging responsive ka sa kanya ulit. Para malaman niya kung gaano pa rin kataas or kalaki ng pagmamahal mo sa kanya. Yes po. So ganun lang po yun mga utol. Once na tinatakot na po kayo ng mga partner ninyong lalaki, hayaan nyo. Huwag na huwag kayong matakot or huwag na huwag talaga kayong matinag. Mas mainam pa tanggapin mo, i-accept mo. And then, ipakita mo through actions na kayang-kaya mo ring mabuhay kahit wala siya. Okay? So yun po mga utol, sana'y nakatulong talaga yung video na ito. Sa may mga katanungan dyan, yes, just leave a comment lang po dyan sa ilalim. Tsaka sasagutin po natin yan hanggat sa makakaya natin. So yun po maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi.